Sa bawat araw na dumaraan, iba't ibang mga estudyante ang pumaparito at pumaparoon sa parehong mga pasilyo ng Universidad ng Aklan State University, Ibahay. Parehong ingay ang maririnig, mga yabag ng sapatos. Tangan-tangan ang lakas at determinasyon sa panibagong araw na kanilang kaharapin. Ngunit hindi lahat ay parehong lakas ang bitbit, sapagkat ang iba ay dala-dala pa ang pagod ng nagdaang gabi mula sa pagpupuyat sa mga gawain, habang iba naman ay buntong hininga at sabay pag-iling lamang ang sulubong sa bagong umaga. At meron namang pagal ang puhunan ang nagtanging laan para sa mga naipong mga pangarap. Sa pagitan ng oras ng bakante at bago pa man magsimula ang klase, may isa nang nagsisimula ng laban. Hindi sa loob ng klase, kundi sa bawat mahabang pasilyo-silid ng paaralan. Natuto siyang gawing oportunidad ang simpleng pagtitinda. Dahil sa bawat kakanin na kanyang daladala sa umaga, ay mayroong pangarap ng bukas na batid niyang nakalaan para sa kanya. Sa likod ng kanyang maliit na negosyo, may nakatagong kwento ng pangarap. Ito ang kwento ng pagsusumikap ng isang estudyanteng bago sumabak sa klase ay nakikipagsapalaran muna sa pagtinda ng kakanin. Ito ang kwento ng pakikibaka sa hamon ng laban at lasa. Ang kwento ng pangarap sa bawat umaga ni Jerome Pamilca. 22 taong gulang mula sa Departamento ng Bachelor of Hotel and Management. Ginong Jeron, maaari niyo po bang ibahagi kung paano ka nagsimulang magbenta ng kakanin bago pumasok ng klase? Bali nag-start ako at maligyan kakanin kung wag daw klase kung may bacon. Para ako nabiya, sayang pero oras nga magdinuhang ka kung what klase. Kaya naisipan ko magbaligyan kakanin para makapagkita kwarta. Hindi lahat ng paninda ay sariling gawa. May binili sa tindahan at ng iba naman ay sariling gawa na kanyang mga. Sino mo taga-bulig mo para magbaligya isang or gaobra ikakanin? May kabulig ka ba or ikaw lang isa? Bali ako nabiginobra, iba insil, na maligyan na ba kayo kataro kakanin. Tapos ro, ibang kakanin is amon ba nga mismong business para sa among pamilya. Kaya like kay mga pang ginabaligyan sa tindahan. Bali, ito man ako nagapakay sa ibang product. Pero ibang product ay ginapakay tumataas sa ibang kapesto ni mama. Tibahan ni mama sa pesto, nagabaligyan kakanin. Sa gitna ng kanyang kasipagan, sinusubok din ng tadhana ang kanyang katatagan. Dahil hindi lahat ng araw ay sigurado. Hindi rin araw-araw ubos ang daladala niyang mga paninda. At hindi rin araw-araw nagkakalaman ng kanyang bulsa. So anong gatulak mo sir nga mas lalo magpursige at magpatuloy? Para ako na ginamotivate ko ang sarili para gusto ko manabi mag-asinso sa sarili ba nga gusto kong abton sa sarili. Mapasalamat din ako sa pamilya nga ina sa napermiga akong guide and thank you mga pong kay Lord nga bisan paalin ay diretso mga po ako. At pawis man ang araw-araw na sukli sa bawat paglalako na kanyang ginagawa. Alam niya na sa huli ay mayroong magandang kinabukasan na nakaabang para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa bawat kinikita niya kasi ay hindi niya nakakaligtang magtabi. Hindi lang pera, kundi pati na rin ang pag-asa. So Sir Jeron, kano ka nag-start ng business ni mga nga pagbaligya kakanin? Bali tagunan ako nga business is linumak I was start in business is I was grade 8 in high school. Bali gabugtaw taot it alas 4 agahon para mag-agait saging ag magkuskus ngiyog nga ag magpugpug it pang linumak karon. Bali ginadayo ako dito sa tindahan, ginapabaligyan ko kay mama.
Aron. Tapos sa akon pa ngayon mga negosyo ay kasi kagaoy ro pagpugpog inuman ka gano eh. Gagaoy bisa pugtaw kay tas 4. Nag-aaga pa ron kasi gaga ka pa saging ga kuskus ka pat niyog tagmano-mano ano ay gimbaylon ang negosyo nga ano ay bread roll gud ano bali obra mo tanan ko na ay baka mga tinapay ko tasty ag mga ingredients na naman like may itlog, breadcrumbs, and mantika. Nakakosting dapat ron ag dapat tigo kami mag-costing kasi dali kami malugi kung hala ka lang negosyo nga di ka tig mag-costing. Nag aron ro manami nga yung negosyo na akong bread roll kasi nakita ko bisan paali man pag tipon-tipon mo na ako sadyang hindi ako tig dati mag-buy kwarta kaya kada magkita gila yung kwarta eh baka gila kung ano-ano aron gilang ay para ako na aba nagbuhay ako na ano pandemic ko tatay haton na no start nga bonit ni mo nung nag-stop ko na ako negosyo tapos balik ko man ako negosyo ay haraw niya college first year college bali ano nahuyo-huyo pa ako magbalik iya nasuod ko pa sa bag gimotivate ako sa classmate shout out gali kay kay Jesser sa classmate niya aron una na akong ibaligyan ay si Sir Kale yata to aron di Sir Tonelin nga ron so gila ko saan ng room like sa mga faculty ba katukag sa admin aron nga nasud mo na ako nun siyempre bago ko na yung mag-allocate pagkaon siyempre good morning anay para mainganyo man basan na nga bukon yung basa-basang usugod yung ito kami ko multo ka tao ka baligya lang inobra para ano ba So, from high school, grade 8, no, at now sa college, alimot at mga struggle nga na-face ni mo during haro nga kapiligya ka? Ako struggle ay bago musud ay kung bago magsud sa klase ay gano'n na akong bulig na ni mama, nagaputosit ka kanin, tapos ginahatod na rin sa banwa. Ag sa Martis, harang nila pinakagaoy nang bago ko magsud sa eskwelahan ay nabulig na ako, bugtaw ko talasing ko, magputos-putos it mga kakanin, ginadaga ko din sa tindahan, hatod-hatod. Sa hirap man iminulat ng mundo si Jerome. Naniniwala siyang balang araw. Ang mga pangarap na madalas niyang ilako, sabay ng kanyang paninda habang bumubulong ng taimtim na panalangin ng pag-ahon, ay may sasakatuparan din sa pagdata ng tamang oras na inilaan sa kanya upang mabot niya ang mga ito. Dahil hindi habang buhay siyang magiging maglalako. Isang binatilyo na sumusuyod sa mga pasilyo at silid-aralan. Dahil tulad ng kanyang kinagisnan, bitbit niya sa kanyang mga kamay ang parehong kwaderno at mga kakanin. Tangan-tangan ang kanyang mga minimiti. Magtiwala sa sarili, magpangadi kay Lord, maging confident sa sarili nga dapat ay ingol dapat ay gusto mong maabot ay dapat pagsikapan mo di pagpabaying sarili nga hanggang di mo maabot sa goal sa buhay. The end of the day ikaw man gyapon ga motivate sa sarili para maabot mo yung pangarap. Siyempre tinggi man gyapon kay Lord nga magtiwala kang kanag, always pray, hard and good. Thank you. Ako si Adeline Alejandro. At dito nagtatapos ang ating unang serye ng Into the Roots. Isang docu-serye na hatid ng The Panican, na palagi maghahatid ng mga kwentong humuhubog sa punla ng buhay, sakripisyo at pag-asa na patuloy na uugat sa katotohanan. Thank you.